Magandang araw mga kabayan. Ito pong video na to, pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga proseso sa pagbili ng socialized housing. Lalo na po dyan sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na matatagal ng mga nasa abroad pero wala pa silang sariling bahay, gusto nilang bumili. Ang socialized housing kasi napakamura at ginawa ito para sa mga gustong magkabahay na abot kaya ng bulsa. Ngayon sa socialized housing po, ang kadalasan ay magbibigay kayo ng say through pag-ibig yan kadalasan, kasi yun yung maaabot natin, kayang-kaya ng bulsa. Ang kadalasan naman sa mga developer, ang ginagawa ay meron kayong kung ilang buwan o isang taon, 2 taon na maghuhulog ng down payment. Kaya nga sa ngayon, sa kasalukuyan, pinakamagandang developer ng mga socialized housing ay ang Pasinaya, sapagkat pag nagbigay ka ng iyong 10,000, kasama na roon yung instalasyon ng tubig, kuryente, move-in fee. Maghihintay ka na lang ng approval ng Pag-ibig. Pag nakatira ka na doon sa bahay, saka ka na monthly amortization. So napakagaan talaga. Kaya nga sabi ko, ito gabay sa pagbili ng socialized housing para malaman ninyo more or less kung lehitimo o hindi lehitimo yung inyong nakausap na ahente sa inyong pagpili. Unang-una pa lang, ang socialized housing, natural na proseso niyan, yung reservation. Tandaan po natin na ang reservation ay strictly non-refundable. Hindi po yan nare-refund. Sa oras na gumawa na kayo ng reservation, ang pera nyo, tuloy-tuloy na yan. Hindi nyo na mababawi. Kaya kailangan, bago pa kayo mag-reserve, dapat alam na ninyo, lalo kung sa Pag-ibig, dapat alam na ninyo kung ano yung mga checklist ng requirements ng Pag-ibig at kung qualified kayo. Kaya ang maipapayo ko sa Pag-ibig, mag-pre-qualify muna. Ang pre-qualify, yun po ang proseso kung paano ninyo malalaman kung qualified kayo hindi. Number 1 na qualification kailangan sa Pag-ibig ay ang proof of income. Kung meron kayong proof of income, kasi doon ibinabatay ang pag-approve ng Pag-ibig ninyo sa proof of income, kung kaya ninyong magbayad. Okay. Ngayon, ang mga susunod, yung mga checklist of requirements, na kukuha po yan sa website ng Pag-ibig sa under ng housing loan. At yung iba namang mga developer, binibigyan na kayo niyan ng checklist ng requirement. Kaya lang yung iba kasing mga ahente, bibigyan lang kayo ng checklist kapag nag-reserve na kayo, which is I don't usually advise that, dahil nga ang reservation fee, walang refund yan, hindi nyo na mababawi. So dapat from the start, pag may nagustuhan na kayong socialized housing project, kailangan alam na ninyo kung qualified kayo, hindi mag-pre-qualify na kayo. Kukumplituhin nyo na yung checklist of requirements so that pag nag-reserve kayo, kumpleto na. Yung unang-una nga, yung proof of income, kung kayo ay abroad, so di yung kontrata ninyo dyan. Kontrata ng trabaho, tapos yun ang mga hinihingi, at yung sweldo. Ngayon, ang kadalasan sa sweldo, bibihira naman yung pareho dito na meron kayong daily time record, tapos pwede kayong humingi ng yung inyong sa accounting ng kumpanya, pwede kayong humingi ng proof ng inyong sinasahod. Pero sa abroad nga kasi, wala namang resibo yan, basta pinapasok ng amo, lalo na sa ating mga household services o housekeeping.
diretso na yan ipinapasok sa inyong mga account o kung saan nyo ipapahulog. Alright? So, ang proof dyan is that it's either pwede kayong humingi ng certification sa inyong mga boss dyan sa abroad ng inyong proof of yung kinikita ninyo dyan buwan-buwan, kasi doon ibinabatay din yan ng Pag-ibig. And yung iba pang mga documentary requirements katulad ng inyong mga hulog sa Pag-ibig, 24 months ka na ba? So ayan, isang ano yan, 24 months. Kung naka 24 months ka na nahulog, sa mga OFW yata, pumapayag sila na kapag mag-housing loan ka, bayaran mong bigla yung 24 months, then qualified ka na. Pero meron pa rin kasi tayong sinasabi na dapat active yung account mo. When you say active, dapat from the last 6 months, tuloy-tuloy yung hulog mo. So, aywan ko lang kung sa mga OFW, exempted din yung ganyan. Basta binombahan mo ng 24 months yung hulog mo, qualified ka na. So, yun yung mga proseso na sinasabi ko na kailangan siguruhin. Dahil ang reservation fee ay hindi talaga yan nare-refund. So, ngayon, after nyan na masiguro ninyo yung mga sinasabi ko na yan, dito kailangan sa oras na mag-reserve kayo, unang-una, pakikitaan kayo ng ahente ng site development plan. Ito, ganito, plano. Okay. Sa plano, meron din silang availability chart. So, yung availability chart, makikita nyo doon, alin yung mga block lot na bakante pa, hindi pa nare-reserve. Kasi baka mamaya, yung inyong napili ay na-reserve na pala. So, may problema yon. Doon, pag nakapili ka na, okay, sa availability at saka sa location, okay, ay bibigyan ka naman ng babatay sila dito sa bibigyan kanila ng yung computation. Okay, ito ganito, para alam mo na magkano yung babayaran mo. Okay, so kaya lang yun nga, kung sa Pag-ibig nga yan, so merong coordination yung developer at Pag-ibig tungkol sa monthly payment. Pero siguradong mababa yan. Ang edad na kinakailangan ng Pag-ibig ang tinatanggap is until 65 years old. Okay? So kung ikaw ay 45 na sa ngayon, kumuha ka, nag-reserve ka, 45, you still have 20 years to pay kasi hanggang 65 sila. So, right, understood po ba yon? Kung ikaw ay 50 years old at the moment na kumuha ka ng loan, housing loan, so until 65, you have 15 more years to pay. So, 15 years to pay ka na lang. Yung mga bata pa, no problem. Kahit 30, mga bata pang may trabaho, 30 years old, so meron silang 35 years to pay. Meron silang ganun. Napakababa ng monthly nun. Okay. So, yan yung mga primarily na kinakailangan nating unang-unang malaman para malaman natin legit ba o hindi ang ating transaksyon. Now, after reservation, bago ka magbigay ng fee, papipirmahin ka ng ahente galing sa developer nitong mga reservation agreement. Okay, so yung reservation agreement po, kasunduan, parang kontrata rin yan. So, reservation agreement, kasunduan. Yung agreement na yan, pipild upan mo yan, at pipirmahan mo yan, bukod doon sa may pangalan ka doon na pipirmahan, yung gilid ng dokumento na bakante, kadalasan ng mga kontrata, yung mga gilid may pirma rin yan. Papipirmahin ka dyan.
So kung ilang kopya yan, 3, 4 na kopya, lahat yun dapat pipirmahan mo lahat yun, pipildapan. Yung contract to sell, kinakailangan yan. Isasubmit kasi yan ng developer sa Pag-ibig para pag na-approve, nandun na yung contract to sell, kontrata din yan. So yung pipirmahan yan, may pangalan ka doon. At doon din sa mga gilid ng dokumento, pipirma ka rin doon. Kasi kontrata yan. Deed of absolute sale, natural, may deed of sale yan. So yung ganun din, pipirma ka rin doon sa mga gilid, sa deed of sale. At yung iba pang mga attachments, depende sa developer, katulad ng halimbawa, ang kanyang finish, bare finish or livable, ganun dun sa specifications ng project, ng kung 30 square meters yan, tapos ito yung mga specifications niyan, ito yung mga deliverables, may mga ganong mga attachment yan. So yun, pipirmahan mo rin lahat yun. Dahil kapag wala yung mga sinasabi ko na yan, pag hindi ibinigay sa inyo yan, ibig sabihin, hindi lihitin mo yung inyong transaction. At pagbigay nyo ng reservation fee, siyempre may resibo yun. Na ikaw, ni-reserve mo yung mga bagay na yun. At kung hanggat maaari, magkaroon kayo ng kopya nitong mga dokumentong pinirmahan ninyo. Dahil kung halimbawa, pagdating ng huli, at least meron kayong kopya. Ngayon, kapag na-approve na ni Pag-ibig yung inyong application for housing loan, ang ibig sabihin dyan, itong mga agreement, contract to sell, deed of absolute sale, lahat ng mga dokumento na yan, pwede kayo nang kumuha niya ng kopya from the developer or sa Pag-ibig mismo. Bibigyan kayo niyan once na na-approve, dahil that's the time na pag na-approve na yan, ang total contract price, say 500,000, ang Pag-ibig ang magbabayad doon sa developer at ikaw naman ang unti-unting maghuhulog sa Pag-ibig. Okay. So, pero pwede ka nang kumuha ng kopya ng contract to sell, deed of absolute sale, at yung titulo nung binili mong house and lot. Okay, may titulo yan. So, more or less, ito pong sinasabi ko na to ay yan po ang proseso ng pagpili ng bahay. Hindi yan pareho ng proseso ng pagbili ng sasakyan. Binigyan ka ng deed of sale, pagkatapos binigay sa iyo ang ORCR, pwede mo na ipatransfer sa LTO. Hindi po ganun kadali. So now, ito po ay gabay lamang. Maaaring meron akong naligtaan o kung ano man, pwede po ninyong sa comment section ay idagdag po ninyo kung ano man yung nalalaman ninyong naligtaan ko dito sa proseso na to, or kung meron kayong hiling, tanong, handa po ang inyong lingkod magbigay po sa inyo ng kasagutan sa abot ng aking makakaya. Isulat lang po ninyo sa comment section. Alright po, sa susunod po na video natin, magbibigay naman tayo ng mga pointers sa pagpili ng mga project development na pwede ninyong gabay din sa pagpili, mga square meter, area, location, ganun po. Abang-abang lang po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dyan lang po muna sa ngayon.